Binigyan ng warning ng nanay ni Claudine Barreto na si Inday Barreto ang kapamilya actress na si Jody Santa Maria sa relasyon nito kay Raymart Santiago. Diretsahang binanggit ni Mommy Inday ang pangalan ni Jody sa naging panayam sa kanya ni OG Dia para sa YouTube channel nitong OG Diaz Inspires patungkol sa naging relasyon noon ni Claudine at Raymart bilang mag-asawa. Inilantad ni Mommy Inday ang kanyang mga nalalaman sa umano'y mga pang-aabuso ng aktor kay Claudine, kabilang na ang pagkaladkad daw sa kanyang anak sa putikan, pagbusal sa bibig nito at sexual abuse. Sa isang bahagi ng panayam ni OG, napag-usapan nga ang relasyon ngayon ni na Jody at Raymart at dito nagbigay ng kanyang saloobin ang galit na ina ni Claudine. Inilantad ni Mommy Inday ang kanyang mga nalalaman sa umano'y mga pang-aabuso ng aktor kay Claudine, kabilang na ang pagkaladkad daw sa kanyang anak sa putikan, pagbusal sa bibig nito at sexual abuse. Sa isang bahagi ng panayam ni OG, napag-usapan nga ang relasyon ngayon ni na Jody at Raymart at dito nagbigay ng kanyang saloobin ang galit na ina ni Claudine. But proceed at your own risk. Kung hindi mo pa alam, bahala ka. Bahala na ang Diyos. Yun lang sasabihin ko, ang pahayag ni Mom Inday. Ayon pa sa ina ni Claudine, posibleng mangyari rin daw kay Jody ang sinapit ng kanyang anak lalo na ang tungkol sa isyu ng pera kung hindi mag-iingat ang aktres. Itong Gigi na to, magpapatayo pa raw ng bahay with Jody. When Jody stops being Jody Santa Maria, she loses not only Raymart, she'll lose everything. Bahala siya, I'm speaking from experience, ang babala pa ni Mommy Inday kay Jody. Matatanda ang noong Setyembre 22 nang malaman ng publiko ang relasyon ni na Jody at Raymart matapos kumalat ang kanilang sweet photos sa social media. Kuha ang mga naturang litrato sa isang private place sa Alabang. Makalipas ang ilang buwan ay inamin ni Raymart sa isang interview na totoong may relasyon nga sila ni Jody. Sa isa pang bahagi ng panayam ni Mama Ogs kay Mommy Inday, ipinangako niyang ipaglalaban si Claudine at hindi titigil hanggat hindi nito nakakamit ang hustisya. Kasunod nito, naglabas ng official statement ang Calleja Law Firm na nagre-represent kay Raymart at tinawag na untruthful and slanderous ang mga naging pahayag ng nanay ni Claudine. Kahapon po ay nagsimula na yung mga komento ninyo at opinion at komento rin namin tungkol sa naglalagablab na senaryo sa pagitan ni Claudine Barreto at ng kanyang ina at kay Raymart Santiago. Alam naman po natin ang mga nilalaman ng naratibo ni Mommy Inday Barreto dahil yan po ay buong-buo ninyong napanood sa vlog po ng ating kapatid at aking anak-anakang si OG Diaz. Nako, headline ito ngayon ng mga pahayagan. Talagang ang dami talagang pumikap nitong kwentong ito. At ngayon nga po nadagdagan pa ng nadagdagan ito kahapon ang mga binanggit natin kakapiranggot dahil kulang tayo sa oras. Pero yung pagkabanggit kasi ni Mommy Inday kay Jody Santa Maria, lumikha ng napakalaking gulo sa mga kababayan natin. Napakarami nagtatanggol kay Jody Santa Maria na sa bakit tahimik nga no? Napakatahimik nila ni Raymart, wala man lang sila sinasabing anuman. Oo, no? Di ba nga, sabi nga natin, pag nagkikwentuhan tayo nang wala sa cam, di ba? Sabi na, sila pa ba? Oo, di ba? Bakit ganun? Walang Wala talaga silang kahit anong pang sabihin. Hindi sila nagsasalita. Walang post. Lang natin nakita yung nag-date sila, di ba? Yun lang yung sa restaurant. Pero pagkatapos nun, wala nang kwento, walang post, walang kahit ano. Si Jody mag-post man kasama yung anak, di ba? Si Raymart nga wala Wala ginawa nilang pribado talaga kanilang kung ano man na mamagitan nila yon. Maganda yon. Hindi sila nag-oversharing kaya wala din naman na pumapasok na mga intriga. Ngayon, nung mabanggit ni Mommy Inday Barreto na si Jody daw ang hindi nagpapirma doon sa MOA sa ni Claudine at saka ni Raymart, dito na talaga nagbigay ng opinion ang mga kababayan natin. Bakit naman, ano naman ang pakialam ni Jody dun sa problema nila? Bakit pati pangalan ni Jody dinamay-damay na dito? Di ba?
Yun nga ang malaking nanay, no, sa pagkikwento ni Mami Inday. Mahirap kasi pag nagbanggit ka talaga ng mga pangalan. Kasi talagang kakalkalin at uusisain ng mga manonood at nakikinig kung bakit may pangalan ito dito, bakit sumama pa, bakit naisali ang pangalan niya na wala na pa siya kinalaman sa buong kwento ng pamilya. At saka yung pagkasabi ni Mami Inday na, I will not say good luck. Pero mag-ingat ka. Baka daw siya ang maging susunod na biktima ni Raymart. Yun. Nako, nagalit ang mga tagahanga ni Jody Santa Maria. Tahimik lamang po ang grupong ito, pero kapag si Jody naman po ay talagang sinasaktan, umaalsa sila. Yun ang dito. Oo. Kay Claudine, wala naman tayo naririnig kay Claudine na bira kay Jody, di ba? Wala, kasi wala naman daw siyang doon kay daw siyang sasabihin kay Jody, di ba na niya? Wala daw siyang kay Jody, sabi niya. Yun ang sabi niya. Dito kay Mami Inday talaga yung mga nagwarla, yung mga tagahanga ni Jody, bakit daw ikinakabit-kabit dito sa kwento na ito, nananahimik yung tao. Ganon, bakit daw, pati daw yung relasyon ni Jody at saka ni Raymart hinuhusgahan. Dapat daw ang sinabi na lang, bakit nakipagrelasyon na agad si Raymart samantalang hindi pa naman annulled yung kanilang kasal ni Claudine. Mas gusto pa nila yon dahil legalidad ang pinag-uusapan. Hindi yung idadamay-damay si Jody, ganon. At saka nagsasalita na ngayon yung mga nakakakilala sa mga Santiago. Marami sa kanila ngayon ang talagang question mark ang kanilang gante na parang kailan pa nangyari yan? Paano nangyari yung kinaladkad ako, yung titulong kinaladkad pa ni Raymart si Claudine doon sa LGV. Habang ang dami-dami raw mga wala naman daw mga tao doon sa kalye kasi napaka-busy tao daw ng mga taga-village. Oo, tsaka napaka-pribado daw nun. Paano magkakaroon ng mga tao? Pero sabi natin, hindi natin mahuhusgahan ang pagsasalita ni Mami Inday dahil nanay siya ni Claudine Barreto, di ba? Natural lamang sa isang ina na kapag nasasaktan at kinakawawa para sa kanya, ang kanyang anak, natural aalsa at ipagtatanggol ang anak niya. Doon wala tayong doon. Ito meron ditong mga komento na kapupulutan natin, makita mo Ito sabi ni Juris Dr. Channel, sa sobrang bigat ng mga revelasyon ni Mami Inday sa interview, para sa akin parang naging puzzle ang pagkakasalaysay. Puro cliffhanger. Siguro dahil sa may mga inedit out siya to protect Claudine, kaya kalat yung train of thoughts. Parang eksenang magkikis na lang yung mga bida sa pelikula, tapos biglang nag-brown out. Ganon. Eto pa, may isa pa siyang karugtong dito. Hindi kasi natin pwedeng diktahan kung kailan magsasalita ang isang ina, lalo na kung anak niya ang nasasaktan. Timing is personal, hindi inaareglo sa press release. Ang kaso nga lang, may gag order na pala sa korte, simpleng gag order lang, hindi pa masunod. Eto mamaya pag-uusapan po natin yan sa kampo naman ni Raymart. Sabi ni Marichu Permasyon Espiritu, nakakalito na po Nonay, hindi ko na alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang paniniwalaan mo. Parehong may ipinaglalaban, parehong may katwiran. Okay, tama. At sabi naman ni Eddie Letada, dapat hindi na nagdadamay pa ng iba itong si Mami Inday. Kung sino lang ang mga tauhan sa kwento, yun lang dapat ang kanyang isalaysay. Nako, hanggang dyan lang muna ako. Mahirap, wala naman ako sa pinangyarihan ng krimen. Krimen daw ng senaryo. Sabi naman ni Paulo Ubalde, basta po ako, aabangan ko si Claudine sa Totoy Bato. Dahil gabi-gabi po ito, pinapanood ko. O kasama na yata siya sa Totoy Bato, no? Oo, muling pagbalik tambalan nila ni Mark Anthony. Oo. Diba? Direct Joey Nombre, sutok ka lang kanina ka pa raw ka mo nakatangod, sabi mo. Eto, sabi ni Philip Villanueva, sa akin lang po ito. Ngayon ko lang naisip, kaya pala ganyan ang kung magbangayan ang Barreto Sisters. Yung Mother Dear pala, medyo ganyan din ang dila ni Mudra. Okay.